Tayo po ay dadako na sa pangalawang gawain. Pagpasalamat po sa Panginoon na lagi po natin na ang sabi po sa awit Like, share, 92 subscribe. verse 1. Basahin po natin, ang sabi niya po rito ay, ang pagpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, siya'y papurihan. Amen. Isa pang malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. No? Sa oras na ito ay ating pong ipagpapasalamat. No? Lagi natin sinasabi na ano man po ating mga naranasan sa isang linggo na nagdaan, na pangit man niya, no, maganda, ay tayo pong naglilingkod sa Panginoon. No? Naniniwala po tayo na ano man po ang ating mga nararanasan. Amen. Di ba natin gusto o ano man yung mga bagay, no? Pero nandun pa rin po na may ginagawa ang Diyos sa mga bagay na yan. So yun po, no, sa mabilis na oras lamang po, no, na ating pong ipagsigawan, kasi sabi po, di ba, ni Haring David na ang magpasalamat daw po sa ating Panginoon ay isang mabuting bagay. Maliit man yan o malaki, amen, ay isa yan, no, sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. So yun po, no, sino po ang nais na magpasalamat sa Diyos na buhay? Taas lamang po ang kamay. Yun. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mama Margie. Amen po. Isang mapagpalang umaga po sa lahat na gusto ko po magpasalamat sa Diyos. Bagamat po wala po ako ng hermeneutics and prayer and fasting, nalungkot po ang puso po, higit sa lahat ang Diyos. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil po sa isang linggo na ito, alam niyo naman po ng mga nakaraang araw, tahimik po talaga yung financial namin. Pagdating po ng linggo, puro barya na lang po ang laman ng wallet ko. Tapos nung Friday, nakatanggap na po ng pagpapalang lahat. Ako po ang naiwan, wala po akong natanggap. Pero pinagpipray ko kay Lord, sabi ko, Lord, sabi ko, alam ko hindi niyo po ako iiwan, sabi ko, hindi po kayo papayag, hindi ko po matatanggap yung pagpapala na yun. Dahil alam ko po, marami po ang mapupuntahan na yun. Sabi ko, kahit maliliit na bagay, amen, yung mga bayarin na maliliit, mababayaran. So, salamat po sa Panginoon dahil po nung Monday, bagamat late na, pero salamat sa Diyos dahil natanggap ko po iyon. And nung pumasok po ako ng Martes, at meron na naman po akong pagpapala dahil po namamalengke na naman po ako sa aking mga madam. At Miyerkules, yun, and Huwebes, pahinga po kasi nag-overtime po kami. Pero po nung Friday, dubli-dubli naman po ang binigay ng Diyos sa pagpapala. Amen. Yung overtime namin ay 1.5 po ang binigay sa amin ng aming madam. Din kagabi, wala din po ako kasi po late na rin po ako umuwi 11. Din meron na naman po additional pong binigay ang madam namin. So, yun po, salamat po sa pagpapalang at himala na patuloy po pinagkaloob ng Diyos. At nanghingi po ako ng tawad sa Diyos dahil po hindi po ako naka-attend ng hermeneutics and fasting. At alam ko naman po na naunawaan po ako ng Lord dahil po ang puso ko ay nandito po talaga. Bagamat busy ako kagabi, sabi ko, yung mga kapatid ko na nanalangin na ako nandito, busy pa. Nagpara ko si Marta sa kusina. Pero salamat sa Diyos, sa lakas. At kahapon po, at hindi po ako nakapasok pala kahapon ng umaga dahil po nung fasting po ng Friday, so 3 pa lang po, kumain na po ako. Then, wala pong kanin, pancit po, tsaka spaghetti yun. Then, hanggang gabi, magdamag, wala pong laman ng chat ko. Naramdaman ko po na parang ang gara ng pakiramdam ng sikmura ko, ng ulo ko. Pagdating ng umaga, hilong-hilo ako. Naligo pa rin po ako kasi gusto kong pumasok. Kasi nga, kailangan, busy. So, di ko po talaga kinaya. Pero nung, mga 9 na siguro after ko kumain, parang nawala yung aking hilo. Then, nag-chat po sa akin yung aking coordinator, yung personal coordinator namin sa school dati, kahit mamayang hapon ka pumasok. Amen. Sabi ko, sige, papasok na lang ako mamayang hapon. So, nakapasok pa rin po kahapon. Salamat sa Diyos, sa kagalingan at
lakas na patuloy niya po pinagkaloob sa akin. At sa aking pamilya, pag-iingat gabay, yung mga pagpapalat himala na patuloy po nararanasan. Yun lamang po, salamat po sa Diyos. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Talaga na yung pagpapala ng Diyos ay umuulan sa kapanahunan. Amen. Nandun yung, alam mo yun, yung alam ng Diyos no, sa bawat isa ang ating mga pangangailangan. Talagang kumikilos po ang Diyos na buhay. Kaya nga sabi niya sa Kawikaan 10:22, kung di po ako nagkakamali na ang sabi doon ay ng Diyos na ay ni Haring David na ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Napakasarap. Amen. Na talagang tunay na mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay. So, sino pa po ang nais ayun, tumatakbo pa. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mama Jonalisa. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang linggong pag-iingat, sa isang linggong kagalingan, sa isang linggong proteksyon, at sa isang linggong katagumpayan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa isang linggong buhay. At nabasa ko nga po sa book ng Isaias 45:7 na ang sabi po doon na ang Diyos po palang nagpapadala ng dilim, nagpapadala ng liwanag, at siya rin po ang nagpapahintulot sa ating mga kaginhawaan at yung karamdaman nating nararamdaman. At ang naunawaan ko po pala na tama talaga na tayong lahat po ay naandito. Na kung saan, sa pagpunta po pala talaga natin dito, tayo po ay nagpapakumbaba sa Diyos. Na isa lang po pala ang ibig sabihin nun. Isa rin po ang naipagulay-gulayan ko sa salitang niyo na di ba po isipin po natin na, di ba nung hindi pa po natin nakikilala ang Diyos, akala po natin na lahat ng bagay ay nandyan na lang po yan, bigla na lang tumubo. Pero kung tayo po ay nagkaroon ng kamalayan dun sa mabuti at masama, at sa kahabagan niya po, tayo pa po ay nagbabasa ng Bible, ay nung po ito'y nabasa ko, sabi ko, oo nga no, ang galing, kasi nga po, di ba, ang sabi lang naman po, di ba, ang sabi nga po niya, na tayo po lumapit at magpakumbaba sa Kanya. Ano man yung mga nangyayari sa ating buhay. Nasabi ko nga sa sarili ko, ang galing pala. Di ba minsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok, kawalan, hindi talaga tayo pwedeng hindi mawawalan. Kasi nga, pag tayo nawalan, ibibless na tayo at yung kapangyarihan niya, mararanasan natin. At yun nga kung nabasa ko yun, sabi ko, ang galing ni Lord, pinapahintulot niya pala yung mangyari. Pag nangyari na, tinan mo po sa buhay ko, nung naranasan ko po yung madilim, tapos po, nung kinahabagan niya ako sa kahabagan po ng mga nasa church, mga leaders sa church, ay nakilala ko po ang Diyos. At naranasan ko po yung kaliwanagan, ang kalakasan at kaginhawaan na nga po ngayon na aking tinatamasa. Napakabuti po pala talaga nang ikaw ay nakakakilala sa Diyos. Bagamat ano man ang sitwasyon ng iyong buhay, ng iyong pinansyal, hindi ka po talaga nag-aalala. Talagang salamat na lang po kung may pagkain. Diba po, kahit nga po tubig, napakasaya na natin. Sabi ko, ang galing ni Lord. Kaya nga po, yung aking nararamdaman, nararanasan, ikinukwento ko rin po sa aking mga kapatid, sa aking hipag. Bagamat alam ko, hindi nila ako naunawaan. Pero sabi ko nga po sa kanila, salamat sa Diyos kasi nakilala ko ang Diyos kung saan talagang namanatag hindi na po nakakaramdam ng kahit anong gulo. Yun po pala yung isang bagay na pinagkakaloob niya. Bagamat walang kayamanan na nandito sa lupa. Yun po palang kayamanan talaga. Hindi ka man lang natatanik kung ano man yung nangyayari na yan. Kaya masabi ko sa mga kapatid ko, lagi ko inaano sa kanila na pag nakilala niyo si Lord, sasabihin niyo salamat din sa pagsubok. Kaya po yung po pala talaga, salamat sa Diyos. At talaga po tayo ay napaka-mapapalad dahil nandito po tayo. At yun po lahat ay sa Diyos po lahat ng kapatiyan. Amen. Tunay nga po na sa Diyos ang kapurihan sa buhay po ni Mama Jonalisa. So, sige po, dako na po tayo sa mga boys. Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Daddy Jose. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos sa buhay. God is good. All the time. All the time. God is good. All the time God is good. So salamat sa Panginoon dahil
ang Diyos ay mabuti sa buhay natin kahit tayo ay ang ating kaisipan is magulo. So lagi natin pasalamatan ang Diyos dahil humihinga pa tayo. Walang kwenta ang pera pag hindi tayo nakahinga. So ako'y nagpapasalamat dahil sa lingong buhay, kahit ang trabaho ko is patalon-talon. Nagpapasalamat pa rin ako dahil sa lahat ng ginawa ng Diyos, siya ang number 1 na mabuti sa ating buhay. So dapat natin taas, sabi nga sa Jeremiah 17:7, ang tao na nananalig kay Yahweh ay masaya. So lahat pa tayo umasa sa Kanya. Dapat tayo masaya sa Kanya dahil ang ating buhay, ang ating hininga, ang Diyos ang ating paningin, pandinig, pandata, kalakasan, pag-ibig, pagmamahal. Sa bawat araw na ating buhay, lagi tayong iniingatan. So nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nagkita-kita na naman tayo. Kahit walang ating mahal na pastor na sa Mindanao. So ngayon, nag-i-start na sila ngayon sa Mindanao. So ganun tayo. Lagi tayo magpasalamat. Umasa lagi tayo sa Diyos. Huwag tayong umasa sa tao. Ang tao nagbabago. Ang Diyos ay hindi magbabago. Lagi tayong iniingatan. Lagi tayong pinagpapal. So salamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa buhay na Diyos, sa buhay ni Daddy Jose, na patuloy na kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. Sana lamang po sa boys. Amen. Kasi wala na pong oras. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Daddy Liz. Amen. Bago po ang lahat, ako po ay bumabati na sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magpapasalamat po ako sa isang pagkakataon naman na ito na pinagdalo po sa akin ng Diyos na buhay. Magpasalamat po. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos na buhay, sa isang yung gabay at pag-iikot niya sa aking pamilya. Amen. At ito nga po yung nagre-reflect minsan sa aking buhay kapag ako po ay nagpupuli-puli ng kanyang mga salita. Amen. Nung ako po ay wala pa sa Jesus my life, ako po ay hindi pa po, bagamat kilala ko ng Diyos, subalit yung kanya po mga utos, mga kalooban, di ko po sinusunod. Amen. Yan po naman ay naranasan natin kung wala pa tayo sa Panginoon. Ito po yung napatunayan ko talaga napakabuti ng Diyos sa aking buhay, sa aking pamilya, na kahapon po kasi nag-birthday yung aking gusto si Junior. Amen. Siya po ay 4 years old na. So, yung pong pagsama ng Diyos sa aking anak na gusto, simula nung siya po isilang, hindi niya po naranasan na siya po madalas sa hospital. At yun po yung napakalaking kayamanan na po nung pinagdalo sa amin ng Diyos. Dahil yung sunod lang po niya na dalawa kong anak, naging po sa inyong kaalaman, sila po ay laging nasa ospital. Amen. Halos, iba-iban po, nadadalaw sila sa ospital, nahukupan. At yun po yung bumabalik sa akin, pagbubulay-bulay, yung aking mga anak ko wala pa ako sa pangkakita. Lagi po sila may sakit. At ako naman, lagi akong balisa kasi pulo ng ako sa mga basic na kasalanan. Amen. Yan po talaga napakabuti ng Diyos. Magabi nga po, nagbasa ako ng Bible sa Leviticus 26 na natatandaan ko po doon, hindi ako nakakamali mula sa 15 ay baba, sabi ko ng Bible ng Diyos ko. Kung tutuparin ninyo, at susundin ang aking kautusan. Amen. Kung susundin daw po, hindi daw po tayo padadala ng mga sakit, kaman, amen, na magpapalaman din po sa ating mga mata. And then, yun nga po yung naano namin sa ating kaya pala, nakilala ko ng Diyos, gumalang talaga siya hindi lang sa aking buhay, sa aking pangbuhay. Talagang lahat, dahil na yung mga lisod kasalanan talaga, bagamat nakikita ng tao na kala nila natulog, pero hindi naman tayo nakatingin tayo lagi sa Diyos. Amen. Paano na tayo ginagin. At yun naman po talaga, talagang nagbabago sa salita ng Diyos. Kaya napakabuti po ng Diyos na yan po talaga yung lagi ko pinangahawakan. Lagi lang tayo manalangin sa mga palataya. Lagi natin yung kanyang mga salita. Dahil lagi po nagpipit ang ako ng Diyos para sa atin. At yun lang po, maraming salamat po. Sa Diyos po.
Amen. Sa Diyos po ang papurihan. So, yun lamang po, no? At wala na pong oras at igagrab ko rin po yung chance na makapagpasalamat ako sa Panginoon. Hindi ko talaga alam na ako tatayo ngayon. Uy, na magpapasalamat ako sa Panginoon. Unang-una sa isang taon na dinagdag niya muli sa aking buhay. Ang bilis. Ganyan lang ako dati. Uy, ganyan lang ako dati. Amen. Sa Diyos ng kapurihan. Ako'y nakadating sa taon na 22 years old. Amen. Ang isang bagay na pagpasalamat ko sa Panginoon yun, sabi ko sa Panginoon na, syempre ng araw na yun, umaga pa lang, umiyak na ako sa Panginoon. Ipasalamat ako, unang-una sabi ko kay Lord na, sinamahan niya ako sa 22 years na aking buhay, na siya lang. Amen. Na talagang napakabuti ng Panginoon na yung mga mabubuting bagay na aking nararanasan, talagang sobrang thankful ako sa Diyos. Amen. Isang bagay magpapasalamat ko. Kagabi na-share ko na rin to sa fasting na bago sumapit ang aking kaarawan ay meron akong laban. Amen. Na hinaharap talaga na nasukdo lang gabi-gabi. Lagi ko siyang iniisip na naiiyak ako, naiisip ko gano'n. Yun yung aking pag-aaral. Na yung bagay na minsan namarating yung pag-overthink ng mga bagay-bagay. Iniyak ko yun sa Panginoon, iniload ko. Sabi ko, Lord, na alam ko, simula nung sumunod ako sa iyo ng totoo, naglingkod ako, pinagkatiwala ko sa iyo yung buhay ko. Naniniwala ako na ikaw yung may dala sa akin sa kung ano yung sitwasyon ko ngayon, kung paano ko nakapag-aral, kung paano ko nararanasan yung mga mabubuting bagay. Kasi hiniling ko sa Diyos yun eh. Hiniling ko na, sabi ko, Lord, na kung pag-aaralin mo ko, pag-aralin mo ko. At tinugod niya ako ng Panginoon nun, no? So, bali niya, yung bago dumating yung aking kaarawan ay meron akong iniluluhod sa Diyos. Talagang iniiyak ko siya, which is yung pag-aaral ko. Na meron kasi ako isang prof na, alam mo yun, na talagang strict siya gano'n. Pero alam ko, niluhod ko siya sa Panginoon. At sa Diyos po ang kapurihan na hindi ko ina-expect yung mga bagay-bagay. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. At nung Thursday, nalaman ko yung result na nandun yung kabutihan ng Diyos. Dahil yung mga bagay na iniisip ko sa araw na yun, tinapos po ng Panginoon. Amen. Na din ko lang na-declare na, Lord, tapos na yung 3 taon na pag-aaral ko. Tapos na yung 3rd year na halos baliktad, lahat na naranasan ko, pagod, lahat. Amen. Isipin ng ganung bagay. Sabi ko, Lord, hawak mo ang aking voice. Sabi niya nga, yung pinangahawak kong verse na Psalms 37 verse 4, yun lagi yung nilagay ko sa puso ko na delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Talagang sa Diyos mo lang hahanapin yung kaligayahan mo, ipagkakatiwala mo lang sa Panginoon. Alam ng Diyos eh, yun laman ng puso mo, yamang naglingkod ka, sumunod ka sa Panginoon, na naniniwala tayo na hindi lang sa aking buhay, maging sa inyo po na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan ay yun, isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon na sabi ko, Lord, na thank you. Sabi ko, bago sumapit yung araw, aking kaarawan, kahit di ako naghanda, masaya ako. Amen. Na talagang yung kagalakan ng puso ko na nung Thursday pa lang, ay tinapos na po ng Panginoon lahat ng aking isipin, lahat ng aking mga kabalisahan, no? Lahat ng aking lungkot, lahat ng aking nararamdaman, kahit hindi ko siya kinikwento, hindi ko siya sinasabi. Ang Diyos yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa Diyos po ang kapurihan. Ibibigay ko na po ang deserve na tatayo sa buhay po ni Pastor Ron. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.